Bakit mo pa ba pinipilit ang sarili mo, Sarah? Hindi ka naman talaga nabibilang dito. Narinig ko ang bulong ni Athena malapit sa aking tainga. Sapat para maramdaman ko ang mainit niyang hininga. Ang dulo ng kanyang ballpen, matalim na nakaturo sa libro kong nagkalat ang mga marka ng tape. Nag-iinit ang aking pisngi. Hindi lang dahil sa kahihiyan dahil din sa pagpipigil ng galit. Ang mga salitang bobo ay paulit-ulit na umaalingasaw sa aking isipan tulad ng sirang plaka. Hindi ko sila nililingon, nananatili akong nakatingin sa pahina ng aking libro na para bang ang bawat letra doon ay ang susi sa aking paglaya. Ngunit ang mga letra ay nagsasayaw lamang, lumalabo at hindi ko maintindihan. Tingnan mo ang suot niya, Glyza. Hindi ba't yan din ang uniforme niya kahapon at noong isang araw? Ang bawat araw? Narinig ko ang tawa ni Glyza, matinis parang basag na salamin. Ang tunog na yon ay sumabog sa loob ng aking dibdib. Bawat piraso ay bumabaon. Isinara ko ang aking libro, dahan-dahan, para hindi nila marinig ang pagkabog ng aking puso. Ang uniforme ko, kupas na ng dahil sa katagalan. Ang tela ay manipis sa paulit-ulit na laba. Hindi ko naman yon kinakahiya dahil alam kong yun ang mayroon ako. Yun lang ang kayang ibigay sa akin ng aking mga magulang. Ngunit ang kanilang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa paninikip ng aking lalamunan. Hindi ka ba nagsasawa sa amoy niyan? Parang amoy ng lumang labada na may halong pawis ng jeepney driver. Humalakhak sila. Ang tunog noon ay umaalingaw-ngaw sa buong silid-aralan. Tila ba naghahanap ng kaalyado sa iba pang estudyante. Walang lumapit, walang nagtanggol. Lahat ay abala sa sariling mundo o sadyang takot lang. Ang aking mga daliri ay humawak ng mahigpit sa aking lapis. Nanginginig. Gusto ko na talagang sumigaw. Gusto kong sumagot. Ngunit ano ang sasabihin ko? Na tama sila? Na mahirap lang ako? Na kahit anong gawin ko, hindi ko kayang pantayan ang kanilang mga bagong damit, ang kanilang mga mamahaling gadget, ang kanilang mga kotse na naghihintay sa labas ng campus? Hayaan mo na nga, Athena. Baka lalo lang bumaba ang IQ niya. Kung mayroon man. Naramdaman ko ang pag-iikot ng aking tiyan. Ang kanilang mga salita ay tumagos, hindi lang sa aking pandinig, kundi na rin sa aking kaluluwa. Sa bahay, ang bawat gabi ay puno ng sigawan. Wala na naman tayong pera. Ang boses ng aking ina, puno ng pagkabigo, ay nagbabangga sa boses ng aking ama, puno ng pagtatanggol. Anong gusto mo? Magnakaw ako? Ang bawat pagtatalo ay pumipilipit sa aking tiyan, nag-iiwan ng lamig ng aking kalooban. Ang mga aralin ay nagiging malabo, ang mga numero ay nagsasayaw, ang mga salita ay hindi nagiging kahulugan. Paano ako makakapag-aral ng maayos kung ang aking isipan ay isang digmaan? Sarah, nakikinig ka ba? Ang boss ng propesor, puno ng pagkabagot, ay nagpabalik sa akin sa realidad. Nakita ko ang mga mata ng aking mga kaklase na nakatutok sa akin. Ang iba ay may halong awa, ang iba ay may halong pangungutya. Si Athena at Glyza nakangisi na para bang nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Opo sir. Ang aking boses ay nanginginig, halos hindi na marinig. Kung gayon, sagutin mo ang tanong ko. Ano ang epekto ng inflation sa ekonomiya ng isang bansa? Nanlamig ako. Ang tanong ay bumara sa aking lalamunan. Hindi ko masagot. Ang mga salita ay nagkakagulo sa aking isipan. Ang inflation, ang pagtaas ng presyo, ang pagbaba ng halaga ng pera, ang kawalan ng pera, ang pagtatalo ng aking mga magulang, ang aking uniforme, ang kanilang mga tawa. Tingnan mo sir, hindi niya alam. Nako, sobrang bobo talaga. Narinig ko ang bulong ni Athena, malakas sapat para marinig ng lahat. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, ngunit pinipigilan ko ang mga ito. Hindi ko ipapakita sa kanila ang aking kahinaan. Hindi ko ipapakita sa kanila na tama sila. Sarah, sumagot ka. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ang aking puso ay bumubulwak. Parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo at hindi makapaglabas ng kahit na anong salita. Sa tingin nila,
ay parang kutsilyo bumaon sa aking balat. Hindi ko po alam, sir." Ang mga salitang yon ay lumabas sa aking bibig, puno ng kirot at puno ng kahiyan. Ang mga ngisi ni Athena at Glyza ay lalong lumaki. Ang bawat araw sa kolehiyo ay isang pagsubok at isang purgatoryo. Balang araw, balang araw, magiging mayaman ako. Ang pangako na yon ay hindi lang para sa akin, kundi para sa aking mga magulang. Para matigil na ang kanilang pagtatalo. Para magkaroon kami ng disenteng buhay. Para matakasan ko ang mga anino ng kahirapan at pangungutya. Ang pangako na yon ay naging apoy sa aking dibdib. Nagbigay sa akin ng lakas para bumangon sa bawat umaga sa kabila ng lahat. Lumipas ang mga buwan at ang araw ng pagtatapos ay dumating. Ang entablado ay napuno ng mga nagmamalaking magulang at mga masasayang estudyante. Ngunit para sa akin, ang araw na yon ay isang halo-halong emosyon, kalayaan, ngunit takot na hindi tiyak na kinabukasan. Ayan na si Sarah, ang magaling nating bobo. Ang boss ni Athena, malapit sa aking tainga, ay nagpabalik sa akin sa realidad. Nakasuot sila ng kanilang pinakamagandang damit. Ang kanilang mga buhok ay maayos at ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagmamalaki. Habang ako, ang aking toga ay hiniram lang. Ang aking sapatos ay luma. Ano na kaya ang mararating niyan sa buhay? Baka maging tindera sa palengke. O di kaya, janitress sa aming kumpanya. Humalakhak si Glyza. Ang kanilang mga tawa ay laging parang musika sa kanilang tainga. Ngunit sumasakit sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumagos. Ang aking puso ay naging bakal, matigas, hindi na kayang sakta ng kanilang mga salita. Basta ako, sigurado na ang pwesto ko sa kumpanya ng daddy ko, manager agad. Pagmamalaki ni Athena habang ipinapakita ang kanyang diploma. Ako naman sa isang international company, internship pa lang, pero sigurado ang trabaho, mataas ang sweldo. Dagdag ni Glyza, puno ng pagmamalaki. At ikaw, Sarah, ano, mananatiling isang malaking talunan? Gumiti lang ako, isang ngiting puno ng lihim, puno ng pangako sa aking sarili. Hindi ko sila sinagot, hindi ko na kailangan. Ang aking mga pangarap ay mas malaki kaysa sa kanilang mga salita. Ang kanilang mga salita ay hangin lamang, habang ang aking mga pangarap ay apoy, nag-aapoy. Handang sumunog sa lahat ng balakid. Naghiwalay ang aming landas pagkatapos ng graduation. Si Athena at Glyza pumunta sa kanilang magagandang opisina, sa kanilang magagandang trabaho, habang ako nakatayo sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Hindi ito glamoroso, hindi ito marangya. Ang init ng kalan, ang amoy ng bawang at sibuyas, ang ingay ng mga kumakain. Ngunit dito, nakita ko ang aking pag-asa. Dito nagsimula ang aking paglalakbay. Ate Sarah, padagdag naman po ng sabaw. Sige, ito na. Ang bawat ngiti ng aking mga customer, ang bawat salita ng pasalamat ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ang bawat sentimo na aking kinikita ay pinagpapawisan ko, pinagsisikapan. Hindi ito naging madali. Maraming gabi akong umiiyak, maraming gabi akong nagdududa. Ngunit ang pangako ko sa aking sarili, ang pangako sa aking mga magulang ay hindi kailanman nawala. Lumipas ang maraming taon, ang maliit na karinderya ay lumaki, naging isang restaurant. Pagkatapos ay naging isang chain ng mga restaurant. Ang bawat pagsubok ay naging aral. Ang bawat pagkabigo ay naging inspirasyon. Ang bawat tawa, ang bawat pangungutya ay naging apoy na nagtulak sa akin. Sarah, may imbitasyon ka. Inabot sa akin ng aking sekretarya ang isang magandang sobre. Class reunion. Ang mga salitang yon ay nagpabalik sa akin sa nakaraan. Athena, Glyza, ang mga ngisi nila, ang kanilang mga tawa. Ngayon, iba na ang ngiti ko. Ngayon, iba na ang tawa ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boss ng host ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng hotel. Ang chandelier sa kisame ay kumikinang. Ang mga dingding ay dinisaynan ng mga magagandang sining. Ang mga lamesa ay puno ng masarap na pagkain at mamahaling alak.
Ang mga dating kaklase ko, lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagmamalaki. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Sarah? Narinig ko ang boses ni Athena malapit sa akin. Nakatayo ako sa isang sulok, nakasuot ng isang simpleng damit. Walang makeup. Ang aking buhok ay nakapusod lang. Ang kanilang mga damit ay mamahalin. Ang kanilang mga alahas ay kumikinang. Si Athena, nakasuot ng isang designer dress. Ang kanyang leeg ay puno ng diamante. Si Glyza naman, ang kanyang bag ay halatang mula sa isang high-end brand. Tingnan mo nga ang suot mo. Para kang dumalo sa isang lamay. Hindi ka ba nahihiya sa amin? Ang yaman-yaman na namin. Ikaw, ganyan ka pa rin. Pumalakhak si Glyza. Ang kanilang mga tawa ay nagpabalik sa akin sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumagos. Ang aking puso ay kalmado at ang aking isipan ay malinaw. Nagtatrabaho ako sa isang malaking bangko, Sarah. Vice President na ako ngayon. Ikaw, ano? Nagtitinda ka pa rin ng lugaw sa kanto? Ngumiti lang ako, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Ngayon, nakikita ko ang kanilang pagkabigo. Ang kanilang mga salita ay hindi na tumagos kundi sumasalamin lamang sa kanilang sariling kawalan ng seguridad. At ako naman, dugtong ni Glyza, marketing director na ako sa isang international company. Maraming naghahabol sa akin. Ikaw, may asawa ka na ba? O mananatili kang dalaga? Nagbabantay sa iyong karinderya? Naramdaman ko ang kanilang mga tingin, puno ng pangungutya, puno ng pagmamadali. Ang kanilang mga salita ay parang suntok, ngunit hindi na ito masakit. Ngayon, ang mga salita nila ay parang bulong, malayo, hindi na nakakaapekto. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa ating class reunion. Ang boss ng host ay umalingaw-ngaw, nagpatahimik sa lahat. Lumakad siya patungo sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono. Gusto ko magpasalamat sa ating generous host ngayong event. Ang taong nag-offer ng napakagandang venue na to at nagbayad ng lahat ng gastos sa ating reunion. Nagtitinginan ng lahat, sino kaya? Ang aking mga kaklase ay nagbubulungan, nagtatanong. Si Athena at Glyza ay nakatingin sa isa't isa, puno ng pagtataka. Isang malaking palakpakan para kay Miss Sarah Reyes. Nagulantang ang buong ballroom, ang aking pangalan, Sarah. Ang mga mata ng lahat ay nakapako sa akin. Si Athena at Glyza, ang kanilang mga muka ay namutla, ang kanilang mga ngiti ay nawala, ang kanilang mga labi ay nakabukas at hindi makapaniwala. Si Sarah? Bulong ni Athena, ang kanyang boss ay nanginginig. Ang bobong yan? Imposible. Bulong ni Glyza, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Lumakad ako patungo sa entablado, ang aking mga hakbang ay matatag, puno ng kumpiyansa. Ang aking ngiti ay malawak at puno ng tagumpay. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa akin, puno ng pagtataka at puno ng paghanga. Ako po, ang may-ari ng hotel na to. Ang aking boss ay malinaw, matatag at puno ng otoridad. Ang bawat salita ay tumagos sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan. Ang mga mata ni Athena at Glyza ay nanlaki. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas. Hindi makapaniwala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahiyan at puno ng pagkabigla. Ang karinderya na sinasabi nyo? Dugtong ko. Ang aking mga mata ay nakatitig kay Athena at Glyza. Ay lumaki na. Naging isang chain ng mga restaurant. At ang mga kita mula doon ay ginamit ko para itayo ang hotel na to. At marami pang ibang negosyo. Narinig ko ang kanilang paghinga, mabigat at puno ng pagkabigla. Ang kanilang mga muka ay namumutla. Ang kanilang mga mata ay nag-iiwasan sa akin. Ang kanilang mga salita, ang kanilang mga pangungutya ay bumalik sa kanila, parang isang boomerang. Hindi ko talaga akalain, bulong ni Athena. Ang bobong yan, ang mahirap na yan. Bulong ni Glyza, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang gabing yon ay puno ng katahimikan para kay Athena at Glyza. Hindi na sila nagsalita pa. Hindi na sila tumawa. Hindi na sila kumain. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko at puno ng kahiyan. Ang kanilang mga mata ay nag-iiwas sa akin. Ang kanilang mga salita ay bumalik sa kanila. Nag-iwan ng isang marka sa kanilang mga puso. Hindi ko na sila nilapitan at hindi ko na sila kinausap.
Hindi ko man lang sila pinansin. Ang aking tagumpay ay sapat na. Ang aking kasiyahan ay sapat na. Ang aking buhay ay puno ng pag-iibig, puno ng pag-asa at puno ng tagumpay. Hindi ko na kailangan pang magpakilala sa kanila. Hindi ko na kailangan pang ipakita sa kanila ang isang pagtanggap. Ang mahalaga, nakita ko ang aking halaga, nakita ko ang aking sarili, hindi bilang isang bobo kundi bilang isang babaeng matatag, matalino at may puso. Sa pagtatapos ng gabi, umalis sila ng tahimik. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat, puno ng pagkabigo. Ang kanilang mga muka ay puno ng kahiyan. At sa kanilang pag-alis, alam kong natuto sila ng isang aral. Hindi mo dapat hinahamak ang isang tao dahil hindi mo alam kung ano ang mararating niya sa buhay. Ang isang simpleng babae na may kupas na uniforme na tinatawag na bobo ay maaaring maging isang mayaman at matagumpay na negosyante. At sa huli, ang aking tagumpay ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong hinahamak, pinagtatawanan at pinagdudahan. Ito ay para sa lahat ng mga may pangarap na hindi kailanman nawala. Ito ay para sa lahat ng mga puso na kailanman hindi sumuko. Ito ay para sa lahat ng mga kaluluwa na lumalaban at nagtatagumpay. Ang class reunion na yon ay hindi lang isang pagtitipon ng mga dating kaklase. Ito ay isang pagpapatunay, isang patunay na ang bawat tao, anuman ang kanyang pinagmulan, ay may kakayahang abutin ang kanyang mga pangarap. Basta't may tiwala sa sarili, may sipag at may pananampalataya. At sa gabing yon, ang aking ngiti ay hindi na isang ngiting puno ng lihim, kundi isang ngiti na puno ng pag-asa, puno ng inspirasyon at puno ng tagumpay. Ang aking kwento ay hindi lang isang kwento ng paghihiganti, kundi isang kwento ng pagbangon, pagbabago at pag-asa. At ito ay simula pa lamang. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana ay nagustuhan nyo to. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.